Nagtataka ba kayo kung anong mayroon sa bahay na ito? Kung inyong pagmamasdan, isa lamang itong ordinaryong bahay at lumang-luma na at isang abandonadong lote. Marahil isa ka sa nagtataka kung bakit ito kalat na kalat sa buong social media, lalong-lalo na sa Facebook. Ano kayang mayroon sa hiwaga? Ano kayang misteryong bumabalot sa bahay na ito? Ayon mismo sa ating nasagap na impormasyon, ay dito raw mismo nangyari ang isang hindi kanais-nais na pagpatay sa isang babae na walang awa at walang puso. At dito daw kinatay sa loob ng bahay ang isang katawan ng isang babae. Hindi matukoy kung ano ito. Maraming nagsasabi ang iba ay marahil daw ginagawa ito sa Pilipinas. Ngunit pagsusumahin natin ay hindi isang Pilipino kundi isang banyaga at sa ibang bansa ito nangyari. At may mga ilang nagsasabi na ito daw ay naganap sa bansang Vietnam at ang iba naman ay sa bansang Indonesia. Kung susumahin natin ay mas malapit ito sa wikang Portuguese o sa bansang Brazil. Sa mga ganong kwento ay wala pa gaanong eksaktong mga impormasyon. Galing lamang po yan sa base lamang sa mga kumakalat sa social media. At maraming mga komento sa Facebook page na nagsasabi ay wag na wag raw panoorin ito dahil hindi kaaya-ayang panoorin ito, lalo na sa mga bata o may mga sakit sa puso at lalong-lalo na sa mga mahihina ang sikmura. Kung kayo'y nagtataka o pagbabasihan natin ang isang lumang abandonadong bahay ay gawa sa disenyo ng Amerika, ngunit kakaiba ang kanilang salita, hindi wikang English. O kaya naman ito kayang bahay na to ay front lamang o hindi mismo dyan nangyari ang mga karumal-dumal na krimen. Ano ba talaga ang totoo? Walang sinuman nakakapagsabi kung ano, kung saan nagsimula at saan source ng video ito. Ay mabilis lamang ito kumalat sa mga Facebook at pasa-pasa lamang sa pamamagitan ng Messenger. May mga ilang busis akong ipapakinggan sa inyo at hindi ko na po papakita ang isang video kasi hindi po kaayo-aya at hindi tanggap ng YouTube. At halina't pakinggan natin ang isang kalabog ng isang karumal-dumal na krimen. Isa lamang yan sa mga nasa video na mga narinig ninyo, ang isang kaluskus ng isang kriminal. At babala ko po sa inyo ay wag na wag nyo po itong panoorin at siguradong hindi nyo po kakayahin. Ito pong nangyari pong ito ay ikukwento na lang natin. Isa pong pinagutan ng ulo na parang manok po at parang baboy na kinatay at ang mga laman loob nito ay kinuha at ginawang niluto. Ito tinatawag na cannibalism. At babala po sa mga nanonood at nagkikiusap po ako sa inyo na wag nyo pong papanoorin itong bidyong ito dahil hindi nyo po magugustuhan. At doon naman po sa mga kayang sikmura ay pwede nyo pong tingnan ang isang video. At doon naman po sa mga mahihina ang sikmura at wag nyo pong tangkain na panoorin itong bidyong ito. At napaisip na lamang ako na ito kayong bahay na to na kumakalat sa social media ay hindi ito mismo ang pinangyarihan. Ngunit ito ay naging front lamang at naging kalat na sa buong social media at saan-saan po nakikita at sa pagbukas nyo ng Facebook page o mga Facebook ay yan mismo ang bubungad ng mga larawan sa Facebook. Sa sino man ang nakapanood ng bidyong ito ay pwede rin po kayo magbahagi ng komento sa may bandang ibaba. Ano kaya sa palagay ninyo? Ano kaya nangyari? Saang bansa ito? Ano kayang salita ang wika nilang ginagamit? At kung mapapansin natin, ito ay hindi Pilipino dahil sa itsura nila ay parang Espanyol na may pagka-Arabo o kaya naman may pagka-Indiano. Sa tingin nyo po, ano po kaya ang kanilang lahi o kanilang salita? Magbigay lamang ng komento sa may bandang ibaba. Ngunit para sa akin naman, kung ating papakinggan na mabuti, ito ay salitang Portuguese. Ito kaya ay lahi ng mga Brazilian.
Sa tingin niyo po, tama kaya ako sa aking narinig? O kaya naman ay mali lamang ako sa aking pandinig? Kung totoo man itong pangyayaring ito, ay sana ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima at magawa na rin ng katarungan at mapanagot sa batas ang gumawa nito. Kung sa Pilipinas man ito nangyari, ay siguradong laman ito ng tabloid o mga news headlines sa mga television at radyo. At mabilis rin agarang aksyon ng mga otoridad dito sa Pilipinas para mahuli ang salarin. Ngunit kung titignan natin ang isang video, ay galing lamang ito sa ibang bansa. Sana mabigyan ng katarungan at hustisya ang pagkamatay ng biktima. At sana po ang mga otoridad ng ibang bansa ay mabilis din mahuli ang gumawa nitong krimen. Mga kasagap, hindi pa nga tapos ang kaguluhan laban sa bansang Israel at US at Iran. Ito pa nga ay dumagdag pa sa isang kumakalat sa social media. Wala pang makakapagsabi kung ano talaga ang dahilan. Bakit nila ito nagawa? Sana pagdasal natin ang buong mundo sa katahimikan at kapayapaan. Huwag madaig ang galit at puot sa buong mundo. At sana manaig pa rin ang pagmamahalan at respeto sa kapwa. At higit sa lahat, ang napaka-importante ay ang pagpapakumbaba. Yan ang susi sa ating tagumpay at kaunlaran at katahimikan at kapayapaan. Mga kasagap, ating uulitin. Ano sa palagay ninyo? Ano ang inyong mga komento o saloobin? Magbigay lamang ng reaksyon sa bandang ibaba sa comment section. So yan lamang po ang ating nasagap na informasyon. Maraming salamat po sa mga nanood ng videong ito. At sana po ay mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng isang biktima. Shoutout nga pala po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs and Kalinga Prab. At syempre kay Kalampitos TV, kay Jibrad Gabisera at Nathan Camp Vlog, at kay Joey the Great, at sa iba po, at sa Batswan kay Kaagapay. At maraming pa. Maraming salamat po sa panonood ng Sagap TV. Thank you so much. Mag-iingat po kayong lahat. Naway pagpalain tayo ng ating buong may kapal at bigyang katahimikan ang buong mundo. At higit sa lahat, ang una nating sandata ay pagdarasal at paglapit sa ating buong may kapal. Ito ulit si Sagap TV. Maraming salamat po and God bless you all.